mismo nagsabi, powerful itong dalawang tao na to. Hindi kayo nag-isip na, teka lang, mukhang madedelikado ang buhay ko dito? And of course, there was the fear. No? Kasi nga, ang ano doon, parang takot na takot yung dalawa dahil parang papatayin na sila eh. And doon nila eh, di ba? Katapusan na nila. Oo. They had to call on the church. You see? Kanino sila humingi ng tulong? Sa simbahan. Opo, opo. Kaya si Cardinal, despite their background, ang pagganyan, we will come to the rescue of anybody. Whatever the political position, the ideology, pag humingi ng tulong, we are there. Oo. Yung mga images po that time na nakikita natin in the present, yung mga sundalo nasa kalsada, yung mga pulis may mga dalang armas, Oo. at sa panig din po ng taong bayan may mga magkakapit bisig, may mga Kapit-bisig. taong simbahan din po na ang dala ay mga rosaryo lamang po at bulaklak. Paano po ninyo hinarap yung ganong sitwasyon at that time, sister? Okay, talagang ano yan, ang EDSA, it is really a struggle between the forces of good and the forces of evil. Yung forces, hindi ko masasabing evil, pero ang mga armas dyan, very contrasting. Ang armas ng government, ng soldier, talagang yung tangke, Yes. Oo. gun, mga helicopter. Ang armas ng taong bayan, the symbols of our faith. The rosary, the crosses, the Blessed Mother. Palagay ko nung panahong yon na empty ang mga churches ng statue of the Blessed Mother. Dinala lahat sa EDSA. At pag nagpo-procession, I was amused. Sabi ko, parang nagpa-fashion show si Mama Mary. Kasi iba't iba ang suot. Our Lady of Fatima. Yes. Oo. Our Lady of the Immaculate Conception, no? Perpetual at marami. Nako. So- Ibig sabihin lang niya, sister, partner, kung sa lengguwahe nyo ngayon mga kabataan, rumampa ang mga image ng Blessed Mother. Correct. Ayun. Correct. Oh. And how did that feel? Na nakita nyo na ganun dumagsa, tapos sa mga tao na andun, ramdam naman yung takot, pero parang, sige, laban lang. So, malakas ang takot dahil nandiyan ang tangke, no? Tsaka very grim ang mukha ng mga soldiers, no? But ito hindi ko makakalimutan tong image na ito, no? Meron doon, para ba siya talagang yung kanto boy na parang yung ang tapang-tapang, no? Tapos umiiyak siya, no? Sinasabi niya sa mga soldiers, mga Pilipino tayo. At pite ko ngayon naiiyakan. No? Sabi, mga Pilipino tayo, huwag niyo kaming sasaktan. And then the soldiers were looking. Tapos yung mga tao, dagsaan, dala-dala ang sandwiches at saka flowers. And we knew that those soldiers were hungry. Because I think Marcos, the soldiers that were brought to EDSA came from Mindanao para makasigurado na pag sila natake nila ang crowd, wala silang kamag-anak dahil sa Mindanao sila eh. Opo. So parang siguro to assure to embolden them to attack dahil wala silang kamag-anak na Walang mawawala sa kanila. walang Oo. so mga anyhow, pero kahit sa panig ng mundo galing yung mga yan, they are Christians. Hindi pwedeng hindi nila makilala Oo. ang cross, ang rosary, at saka mga sa probinsya. Yan, sa probinsya, maraming ang devotion eh. Correct, no? correct. Hindi, they cannot afford to attack us. Yun pa rin ang bottom line. Doon pa rin nag-meet. Yes. Di ba? Oo. Kaya ang EDSA, ako lagi kong sinasabi, ang EDSA is a miracle. Ang daming miracle na nangyari. Even yung pagdatingan ng mga tao, wala pa nung mga text-text. Ay, Yes. oo. Wala pa. Walang social media para Wala pa. mabilis Wala pa yung ipakalat ang mga ganito, panawagan. di ba? Wala namang nagtawag lahat. Hindi naman lahat din nakarinig kay Cardinal Sin, Oo. But there was a simultaneous, instantaneous gathering at EDSA. Tapos sabi ko nga, what brought the people there? What brought? Siguro nga yung so many years of repressive regime.
They want to breathe fresh air of freedom. So para ang sakal na sila na talagang nagdatingan. Kaya I always tell this, no, EDSA is a great equalizer. The poor and the rich, the civil society and the military, the old and the young, people coming from different faith persuasions, different ideologies. Bakit nagdagsaan? Kaya Yung nga. yung Hindi nyo na feel, sister, nakita nyo yung mga sundalo, sabi mo nga, alam nila na hindi sila dapat manakit ng kapwa nila Kristiyano. Pero kayo, yung mga nagdagsaan po na civilian doon, meron din po ba kayo na feel na, teka lang, mukhang itong mga ibang kasamahan natin dito ay dahil nga malaki ang, ang galit, baka naman na sila talaga yung sumugod, mag-umpisa ng gulo. Hindi. That is another miracle. Yung anger, yung parang tempered eh. Kasi ang EDSA is very strong ang non-violent resistance. Oo, Ah? oo. The resistance was powered by prayer. Walang katapusan ang singing of the rosary, kanakanta yung ave, ave. Paano ka naman, kung galit ka, Nakakapangilabot. oo. Tapos yung yung bang, na-emotional ako tuwing maaalala ko yung mga, yung sharing of food. Ayun. Yung nag-share, hindi naman marami rin yung food, pero talagang bigayan ng bigayan, At saka, Ibang klase. ibang Yung klase. solidarity. Yun, that is part of the spirit of EDSA. Spirit of sharing, sharing of our, even of course, the food, even the facilities of the establishments around EDSA. Dahil walang CR noon. Ay, oo. Wala nang panahon maglagay ng mga portable, kung ano-ano. Yes. Oo. Binuksan, yung mga na yun, gabi na, pero nagbukas sila, para maka-CR. At yung Mormons, yung temple doon, Mormon, binuksan nila yung kanilang ground. And that is considered very sacred. And for them, to open wide, Kaya sinasabi ko, different faith persuasions, Hindi lang Catholic, At so, nagdagsaan doon ng mga tao. Kaya after the revolution, parang they reconsecrated their ground. Yung puso ng bawat isa, yung parang nag-meet halfway para Correct. pumunta tayo doon at hindi para manggulo. Pero patuloy nating ipanawagan kung ano yung pinaniniwalaan natin at that time. Tama. Pero after that triumph, sister, 40 years after hanggang ngayon, nakikita po natin na yun nga po parang nag-iba ang narrative sa new generation ngayon, ano po ang nararamdaman ninyo sa mga nangyayari po ngayon? Ang tanong po palagi sa atin, maging po sa amin, ramdam pa rin po ba talaga yung naging diwa ng tagumpay na atin nung EDSA People Power noong 1986? Siguro, kami, who were there, ramdam na ramdam namin. Dahil ramdam na ramdam din namin ang lungkot pag iniiba ang narrative ng EDSA. At lagi kong sinasabi, yung mga nagre-revise, yung tumutilig sa EDSA, they were not even born at the time. They were not even there. What right have they? Pero, ako, and I know, yung kasama ko, mga actually, hindi lang naman ako nandoon. I belong to the congregation of the Franciscan Missionaries of Mary. Marami kami doon. Napakarami. Kaming mga, nandoon kami for 4 days, Yung mga hindi makapunta, 4 days, from 22 Wow. to hanggang sa 25. Oh my Lordy. Nandoon kami, tsaka malapit naman yung convent namin, Stella Maris. Opo. Oo, yung malapit sa Araneta Coliseum. Meron na ba nung Araneta? Meron naman. Meron na po. Meron pa. Oo, Meron na po, sister. 1960 yung
yung boxing ni Trila in Manila. ay, yung Trillian man. Oo, nandoon ano, yung nilalakad namin yun, ano, during the day, tapos pag medyo hapon na, uuwi na kami para magpahinga, maligo, mag-recharge, Tapos balik. balik. Tapos yung mga sisters namin na hindi naman nakakapunta because of age and Oo. health limitations, they were preparing sandwiches. Talaga. And they were making adoration in front of the Blessed Sacrament exposed, no? The Oh. exposed the blessed, kasi ang Franciscan Missionaries of Mary, we are adorers of the Blessed Sacrament exposed. Ayun. So nandoon yung mga sisters sa blessed with matching radio sa tabi. Radio Veritas. They were Yes. monitoring what was happening. Siguro para alam nila kung anong sasabihin kay Jesus. So, So, nandoon. So, the whole congregation, no? Those who were not physically present there participated okay. through intense moments of prayer Oo. and preparing food. Not only for us, for the FMMs who would go there, but to share with the people and to share with the soldiers. Opo. So, tayo po ngayon sa estado natin ngayon, sa ano po ang gusto ninyong mensahe na ibigay? Hindi lamang po sa mga kabataan, kundi sa mga kaedaran ko rin, no? 'Di ba? Senior citizen ako. Nandoon ka ba, Doris? Ay, wala po. Wala po. Ilang Unfortunately. taong ka noon? Oh my Lord, di nakalimutan ko na. Ang tagal. Mabubuko ka, partner. Minus 40. Sige nga, 63 minus 40. Oh. Nasa 20s ka na. Oo. College ka na. Sister, nagtatrabaho na ako. Sa Channel 4 ako nagtatrabaho noon. Oh, were you on Channel 4 at that time? Negative, sister, kasi I was supposed to go to the province for another coverage. I think it was Ilocos Norte pa nga yata ang punta ko. 23 ka pa na nun, partner. Ay, ang bata ko pala, sister. Tinanong mo pa kasi. Na-rewind tuloy ako. 23 lang ako. Wow. Anyway, ano po ang, kumbaga, ay ating takeaway dito sa nangyaring ito na sa palagay ninyo ay importanteng malaman ng mga kabataan kagaya ni Christian. At dun sa mga nagdududa ngayon na, teka lang, kalimutan na natin yan. Move on na tayo. Matagal na yan nangyari. Sinabi nilang move on. Ano ibig sabihin? Hindi naman sa kalimutan, kung hindi andyan lang siya, pero hindi na natin ramdam yung kahalagahan niya dahil nag-iba na ang mundo ng mga tao ngayon. Parang hindi na saysay, wala nang saysay sa pang-araw-araw na buhay nila ngayon. Yung nangyari in 1986, no? And the values that we upheld at the time. Opo. The value of love for the country, sharing, solidarity, the primacy of prayer. Talagang kaming nandoon, ramdam namin. God was there. The hand of God was there, no? Iyang mga yan, these are values that are eternal. Hindi yan yung dahil 86 noon, hindi na yan uso ngayon. We continue, we keep alive, no? The spirit of sharing. The spirit of solidarity. The spirit of prayer. At ngayon, siguro hindi ginagamit yung term noon, pero more than ever ngayon, the importance of transparency and accountability. Ngayon, oo. Yan, ano? Mm-mm. Kung bakit na parang bakit parang nawala yung spirit, no? Oo. Siguro, yung generation namin, we failed to pass on the story. Tapos hindi rin naging part of the curriculum sa sa history ng Philippines. Na-revise nga po eh. Oo. May revision eh. Yun nga, no? Pero ito, no, to the youth and to the young ones and to the
young once upon a time. Yes, opo. I think this is my message, no? We, the 1986 EDSA generation, Mhm. we have fought a good fight. We have kept the faith. But we have not finished the race. Opo. The people of today, no, have to continue the race, have to continue the fight Mhm. for whatever is good, whatever is noble, whatever is true and beautiful. And as we continue the fight, let us keep the faith. Mhm. And let us put God at the center. And if we do that, we can never go wrong. Oh, yun. Okay. Ang ganda nung Ang words laking, ni Sister. ang laking responsibilidad na hindi naman natin sinasabi na mahirap gawin o mahirap i-take on ito kasi yung sa mga taga 1986 na nakaya nila against all odds. Against all odds. Oo, so kakayanin. But sister, sa palagay mo sa panahon ngayon, ito ngayon na. May nakikita ka bang posibilidad na magkakaroon pa, na mare-reprise yung ganyang klaseng solidarity? Ano mga sinabi Yung mo? yung ganung level po ulit Oo. ng pagkakaisa ng bawat Pilipino Oo. para manawagan at magpanagot po ng mga dapat managot na mga Palagay opisyal. ko. You know, I have strong faith in the youth, yung Gen Z. I have strong faith in them. At ito talaga yung aking deep belief Oo. that the present generation, the Gen Z, will help improve the political landscape in 2028. Okay. Lahat po yan ang ating, diyan tayo umaasa lahat. Yes. Ano? They will help to put people in leadership who are people of integrity. Yeah. Yan ang ano ko, mag-iiba ang face ng those two people who will lead us. Oh, ayan na nga, hari nawa. Hari Diba? nawa. Hari nawa. Oo. Nawa po sa pagdating ng panahon na yun ay maramdaman natin talaga yung diwa at puso ng bawat isa na papunta doon sa ganong direksyon. After all, lahat naman po tayo ang hinahangad natin yung para sa ikabubuti ng bansa natin, hindi po ba? Pero sana malagay sa mas malinaw na konteksto at yung mas kapapakinabangan ng tamang At saka ng bawat isa. Oo, correct. Christian, alam mo ba na si sister nung panahon na yon ay 40 years old lang. Ngayon na siya po ay 80 na, abay pupunta ulit Yes. sa EDSA. And excuse me, present ako sa 2 kita mo trillion na. peso march. Ayan. Oo. So walang dahilan para hindi pa umattend ulit bukas. Oo, kaya nga. Mahiya naman tayo kay sister. Kita mo nga si sister, palakad-lakad pa. I thank God, but at this age, my legs are still strong Ay, good. and my memory is sharp. Ayun. Kaya hindi ko makakalimutan ng EDSA. Yan. What happened in EDSA will forever be seared in my consciousness. Ayun. And with all that, sister, maraming salamat po. Nawa magkita-kita po tayong lahat bukas sa EDSA, sa amin po mga magko-cover doon at sa mga publiko pong maikiisa po doon sa mga activities sa EDSA. Saka ngayon, pwede